puri sa Kanya. Ating pasalamatan ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan Kanyang pinagkaloob sa atin. Sa katapatan niya, sa pagbibigay niya ng Kanyang buktong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Maraming salamat sa iyo, Diyos.
po tayong manatiling nakatayo at ituloy na po natin ang ating pag-awit. Pwede din po ba ang lahat na kumanta sa ating Panginoon? Amen! Punin po tayo sa ating Panginoon. Kaya po sa pagkaw ng hallelujah. Amen! Amen!
Let us continue to praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo na dalhin ang kanyang presensya. Tanungin natin si Jesus. Tanungin natin si Jesus. Sino ba ako? Sino ba tayo? Upang magbigay pagpapasa. Who am I? That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to
Lord, we should not worry about our life, about the food that we are about to eat, or we should not worry about what to drink, O Lord God. Even our survival needs, and even our personal needs, O Lord, dahil ang command mo nga po sa amin ay Ikaw ang unahin namin sa aming buhay. Pagsimikapan namin kami ang iyong pagharian, nang sa ganoon ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. Lord, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, turuan mo po kami, Panginoon, na makonvict ng iyong Espiritong Banal. Tanglawan niyo po ang aming paunawa. Makikita po namin ang aming tunay na katatayuan sa iyong harapan. At ang mga dahilan kung bakit sa kabila ng patuloy naming pagdalo sa pagtitipon, Panginoon, subalit marami pa po sa amin ang naghihirap, marami pa rin po sa amin ang kinukulang sa aming mga pangangailangan. Nawa po, Panginoon, Ikaw ang siyang magtanglaw sa aming pangunawa para ang lahat ng ito ay aming pong maunawaan. For after all, O God, we have to seek first your kingdom and your righteousness, and all these things shall be added unto us. And this we ask you in Jesus' name. Amen. 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 Buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 33. Okay, Matthew chapter 6 verse 33. Pag hindi niyo makapisado ang verse na ito, ilan ko na. Andiyan na? Okay, Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The word of the Lord. Pwede na po tayong magsiupo. Yung mga palakpak niyo, feeling ko parang nag-fasting ata kayo. Okay, so hindi ko masyadong translate sa Tagalog ang word na quest. Ano po ang pagkaintindi niyo sa salitang quest? Pakikibaka, make sure, paglalakbay, journey, or adventure. Ang online definition ng word na quest ay the act or instance of pursuing or seeking. Search. So, ang topic nga po natin ay the quest to prioritize the kingdom of God. Amin ba? Sino po dito makapagsabi na sa kanyang buhay, priority niya ang kingdom ng Lord? Taas ang kamay. Minsan, at least aware ka. Kaya na ako, hindi ako nagtaas ng kamay. Kasi nga, although ang commandment po ng Lord ay binuo niya sa dalawang kautusan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip at lakas, at mahalin ang ating kapwa. Ang isang translation po noon, Matthew chapter 6 verse 33, ang pinaka-command ng Lord, kabuuan ng command ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Okay? Ang ibig sabihin ng pursuit ay the act of chasing or striving. Eh nga, sabi ko nga sa inyo nakaraan, isang Tagalog o isang translation ng pursuit ay, or pag nagpupursue ay paghahabol. Kagaya nga ng pulis na nagpupursue ng mga kriminal, hinahabol nila ang kriminal. Na ganun din po dapat ang ating attitude when it comes to the kingdom of God, hinahabol natin. Amin ba? Hinahabol ba natin? Pastor, baka sabihin mo na naman sa oras. Huwag kayo mag-alala, na-late din ako. Darating tayo dyan mamaya. Isa pang ibig sabihin ng pursuit is to follow in an effort to overtake or capture. Does it make sense ba? Na sinusundan mo daw ito na may effort ka nang sa ganun ito ay makamtan mo. Ito ay ma-overtake mo, malampasan mo. Amen. Parang ang mga itsura niyo, parang iba ang tingin niyo sa akin. Mukhang may masasabol na naman ata dito. Huwag kayo
kayo mag-alala, hindi naman kayo lang ang nasa school. Kahit ako. Hindi ako nagpipreach dahil ito ang sinasabuhay ko. Pinipreach ko ito dahil ito dapat ang pagsasabuhay natin. Amen? Okay? Ang ngayon natin, okay, ganito yan. Lots of people are in pursuit of happiness, but how come most of them or most of us doesn't have what we are pursuing for? Sige nga. Sino ba nangarap dito na maging malungkot? Sino ba dito hindi nangarap na maging masaya yung kanyang buhay? Kung tutuusin, aminin man natin na sa hindi, kaya na tayo nagpunta ng London kasi gusto natin na maging happy ang buhay natin. Bakit? Sino ba nagpunta dito kasi gusto niya maging malungkot buhay niya? Wala naman ata. Pero lahat pa ng pangarap natin, especially ang paghahangad natin ng kasiyahan sa buhay or kaligayahan sa buhay, nakamtan ba natin? Bakit? Not at all. Okay, ganito na lang. Ito na lang. Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa kabilang nagpangako ng Diyos na sabi niya, langit at lupa ay hindi lilipas hanggat hindi natutupad, bakit maraming Kristiyano o maraming tao umaattend ng church, hindi nila nasumpungan or hindi nila nakantahan yung all these things? Si Lord ba ang may problema? No way. Sino ang may problema? Ay baka nangangahulugan ganyan, hindi natin sinisik ang kingdom as we ought to be. We cannot find the kingdom. Next week na lang yan. Dito muna tayo sa sa quest to prioritize the kingdom. So, yan yung isa sa mga katanungan na magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng kasagutan. Bakit nga ba? Kasi nga, kung tutuusin, kung sino pa hindi nag-church, sila pa mabilis yumaman. Kung sino pa yung nag-church, sila pa yung parang, ewan. So, alamin natin yan ngayon. Gusto niyong malaman? Amen. Okay, tingnan natin. Ang aim natin sa topic na ito is for us to understand what does it mean to seek the kingdom of God. Baka naririnig lang natin, memorize lang natin, kinakanta pa natin, seek ye first the kingdom of God. Pero tutuusin, hindi man natin talaga sinisik kasi hindi natin naintindihan kung ano ibig sabihin ng pagsik sa kingdom. Kaya nga, sabi tuloy ni Brother Van, hindi daw masumpungan, hindi lang siguro marunong maghanap. Tama ba? Isa pang aim natin, for us to be able to prioritize the kingdom of God as our main business. Pastor, di ba business dapat? Nagkaroon kasi tayo ng interpretation na kapag SI nilagay ko, business na kung saan kumikita ka. So, ginawa ko SY, kundi ibig sabihin pagkaabalahan or pinagkaabalahan. Amen ba? So, kumbaga, ang gusto ng Lord na mangyari sa atin, ang pinagkaabalahan natin ay ang kanyang paghahari, ang kanyang kingdom. Eh, dyan pa lang, tatanungin natin sarili natin, ano ba pinagkaabalahan mo? Ewan ko, gaano lang madalas yung kingdom? Trabaho. Sa totoo lang, di ba? Tapos magtatanong-tanong tayo, Lord, bakit kailan ako nagsusumikap makasunod sa'yo? Kailan ako umaattend ng church? Hindi ko naman nasumpungan yung all these things. Magtrabaho na nga lang. Ay, hindi talaga natin naintindihan. Ano ibig sabihin ng seek the kingdom of God? Wala sa puso. Okay. Mamaya, pag-aralan natin. Okay. Wala po itong bigyan kong pansin. Sino nakakilala kay Abraham Maslow? Pag hindi mo ito kilala, Jake, magtatampo talaga. Hierarchy of needs, basta. Okay. Ito po si Abraham Maslow ay isa pong psychologist at ayon po sa pag-aaral niya, mayroon pong man's hierarchy of needs. Ito po ay known sa pagiging Maslow's hierarchy of needs kasi siya nga yung needs ng tao ayon sa pag-aaral niya. Nasusundan niyo po ba ako? Hindi po niya pinag-aralan ito, kundi sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagre-research, ito yung lumalabas na priority na needs ng tao. Baka hindi niya haka-haka to, hindi niya ito prinsipyo, kundi pinag-aralan niya ang katatayuan ng buhay ng tao. Nasusundan. Sa tingin niyo, ano ang una?
Physiologic needs or be specific. Ang physiologic or survival needs ay isang category. Be specific. Food. So para sa kanya, ang unang kailangan ng tao ay food. Anong gawin mo sa damit kung mamamatay ka na sa gutom? Anong gawin mo sa bahay? Namatay ka naman sa ulcer. Anong gawin mo sa kutsi? Wala ka namang pambili ng pagkain mo. So unang kailangan ng tao is food. Nobody can deny that. Amen? Pangalawang needs ng tao ay water. Kailangan mo pang tulak. Mabulunan ka sa food na pinakain mo. Ha? Hindi ka umiinom ng tubig, maliban sa mabulunan ka, natigang yung buhay mo, dehydrated ka, tigas pa ng dumi mo, hindi ka umiinom ng tubig eh. Constipated ka pa. Pangatlo, dumi. Kumakain ka nga, may iniinom ka nga, hubot-hubad ka naman. Paano ka aakin ng church yan? Hallelujah! Kailangan natin ng dumi. Bakit? Sino ba hindi nangangailangan ng damit? Yun nga lang, kailangan natin ng damit kaso lang, iba yung needs of clothing kaysa wants of clothing. May mga tao, bumibili ng napakaraming damit, hindi naman nila maisuot lahat. Lang tinutukoy, ito yung kilala. Pang-apat ay housing. Kailangan natin yun. May pagkain ka, may iniinom ka, may dinagamit ka, wala ka namang bahay, saka matutulog sa ilalim ng tulay. Hallelujah! Bakit ka natulog sa ilalim ng tulay? Kasi believer ako eh. Nakakahiya ka. Needs natin lahat yan. Panglima, protection. Kailangan natin ng protection. Maliban sa protection, pang-anim, kailangan natin ng security. Kasi mayroon ka lahat ng needs mo hanggang 1 up to 4. Wala kang protection, wala kang security. Parang lagi kang kinakabahan, lagi kang nangangamba, lagi kang may iniisip. Kasunod doon, preservation. Dito nga pumapasok yung tayo ay nagkaroon ng sorry na lang, naging agent ako ng insurance, nagkaroon tayo ng paghahanda sa kinabukasan, nagkaroon tayo ng educational plan sa Pilipinas kasi may part ito ng needs natin na preservation. Nagkakaroon tayo ng pag-iingat sa sarili natin kasi gusto natin humama yung buhay natin. Sino ba gustong mamatay ngayon? Pangwalo, self-actualization, the motive to realize one's full potential. Yun bang ma-realize man lang ng ibang tao, ma-feel ng ibang tao kung anong kakayanan mayroon ka. Yan ang ibig sabihin ng self-actualization. Amen ba? Ano ba yung napanood ko? Sa RoadTube. Meron ako napanood sa RoadTube about isang mama at saka isang pusa na ginagawa daw ng pusa, ma-impress yung mama sa ginagawa niya. So, ang ginagawa ng pusa, pinaglalaroan niya ng daga, hinuhuli niya, binibitawan, hinuhuli niya. Gusto niya ibig sabihin na nasa buhay niya, nakasalalay ang buhay ng daga. Tapos, bago niya paglaruan, nilunok niya, kinain niya yung daga. Tapos sabi daw ng pusa sa tao, see what I'm capable of? Nakukuhay ako daw. So, ganyan ang ibig sabihin ng self-actualization. May mga taong, alam nila, mali yung kanilang ginagawa, gaya lang nila ginagawa kasi gusto nilang ipakita sa ibang tao that they are capable of doing something. Yes. Okay. At pang-siyam ay significance. Yun bang makapil ka ng importansya sa ibang tao. Amen? Example na lang, ako'y nagpapasalamat sa inyo na-appreciate nyo rin ang ginagawa ko sa ministry nito na sabi niyo sa panalangin, salamat sa buhay ni Pastor, salamat sa ginagawa niya, salamat sa pagtataga niya. At least na-appreciate nyo. Hindi lahat ng tao naka-appreciate niya. Ngayon niya na kung sino tinutukoy ko. Ay, wala na siya. Ba't ba tayo nakitatanong? Pangalawa, our main need that would cover all our needs. Sige nga. Kanina, napag-aralan natin, ayon kay Abraham Maslow, ang hierarchy of needs. Na food, water, clothing, shelter, protection, security, and so on and so forth. Ngayon, ano yung main need natin that would cover all of them? Kingdom.
The reason na sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God, because all these things, or the Maslow's hierarchy of needs, would be covered as long na sinisik natin ang kingdom ng Lord. Patunayan ko sa inyo, the kingdom of God and His righteousness, yan yung main need natin. In the first place, God did not create us to pursue things, but to rule them. Does it make sense ba? Nung nililang daw tayo ng Diyos, hindi tayo nilalang para magtrabaho. Hallelujah! Hindi tayo nilalang para magsikap para sa ating ikabubuhay, kundi ang paglalang niya sa atin ay para mag-rule over all the earth. Genesis 1:26, kung diskumpiyado kayo, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. In other words, when God created man, we were meant to rule the earth, not to pursue the things of the earth. Masusundan ba? Pastor, paano ikinabubuhay nila noon? Sagutin niyo nga ako. Or ako na lang magtanong sa inyo. Paano yung ikinabubuhay nila noon, yamang hindi sila nilikha para magtrabaho? Nagutom ba sila? Walang gutom noon. Bakit ngayon? Parang ang hirap paniwalaan na kapag sinik natin ang kingdom, parang magugutom tayo. Tapos sabihin ng Biblia, God, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung pinoprovide ng Lord ang needs ng tao ni Adan at ni Eva, kahit hindi sila nagtrabaho, parang ang hirap atang paniwalaan ngayon, ano? Hindi nga maka-amen eh. Okay. Take note, hindi yan taken. Take note that there was no mention of working for survival or food, but only for development and fulfillment. Ang pinakatrabaho lang ni Adan at ni Eva is to tend the garden, to keep the garden. But they were not doing it para sila ay mabuhay. Bakit naman ata? Kain lang sila ng kain, tapos wala silang gagawin. So ang pinakatrabaho lang nila is to keep the garden. Pastime lang. Okay, so they had no worries because food, water, and other resources were abundant. Napakasagana. Lalong hindi nila kailangan ng damit. Perfect climate made clothing and shelter unnecessary. Hubot-hubad na sila dun eh. Kasi maliban sa pagtakip ng ating kahubaran, isang purpose ng pananamit ay para matakpan yung ating katawan sa salamig o sa init. Nasusundan ba? Kaya nga, dito kapag taglamig, makapal yung suot natin kasi isang purpose na ng clothing para tayo ay matakpan sa lamig. Punta ka sa ibang bansa o sa Pilipinas na lang, ang nipis-nipis o ang liit-liit ng suot nila, palibasa, mainit. Siguro kung nauso nang nahubot-hubad ang Pilipinas, nakahubot-hubad na rin mga tao doon. Hindi lang nauso. May ibang bansa, lalo na pupunta ka sa particular beach, hubot-hubad talaga. Nakukuha niyo ang punto ko. Okay? Daily interaction with God, purposeful work for caring the garden and exercising dominion over the earth, fill their lives with meaning and importance. Hindi hungkag, hindi walang kabuluhan yung kanilang buhay, palibhasa na nai-enjoy nila ang presence ng Lord, nai-enjoy nila ang pagiging nasa garden. Maraming tao, ang yaman-yaman na nila, ang dami-dami nilang trabaho, ang dami-dami nilang kinikita, pero feeling nila, empty pa rin yung buhay. Parang walang kabuluhan, parang walang saysay. Bakit? Kasi yan ang ibig sabihin ng significance. Amen ba? Nung makita ng kapatid ko, na hindi naman sa pagmamayabang, yung kapatid ko nga, siya kapitan ng barko. Nakita niya ang picture ko sa kanya, sabi niya, lovely tol, at least, na ano ko daw, nagampanan ko daw yung purpose natin sa buhay. Does it make sense ba? Nangangahulugan na kahit kapitan siya, ang laki ng kinikita niya hanggat hindi siya nakapaglingkod sa Lord, parang
Ang purpose niya sa buhay ay hindi niya nagampanan, hungkag. Susunod niyo ako? Amen ba? So, dahil nanatili si Adan, nakapaglingkod sila or nagagawa nila yung sinasabi ng Lord na keep the garden, nandoon yung significance. Okay? Adam and Eve's priority was executing ruling, not pursuing resources. Tuwing sila ay gumigising, ang kanilang pagising o dahilan ng kanilang pagbangon ay para magampanan nila ang inuutos ng Lord to rule the earth or to keep the garden. Ngayon, hindi yan ang dahilan ng pagbangon natin. Wala akong narinig na, ay bumabangon ako dahil sa paghahari ng Diyos. Hallelujah! Kahit wala akong narinig na pumunta ng London para sa paghahari ng Diyos. We came into this country for our own particular purpose. Amen ba? Tapos sasabihin na natin, parang hindi ata totoo pag nag-church ka, pag hinahanap mo ang kingdom, all these things. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ang kingdom ang pursuit natin. Yes? Okay. They were preoccupied with living a life rather than making a living. Paano ba Tagalogin ang preoccupied? Example na lang noong nag-nursing pa ako, meron kaming mental health nursing or psychiatric nursing. Pumupunta kami sa wala si Leah at si Penny. Kasi alam nila yung bayan na kung saan doon kami pumupunta mag-psychiatric nursing. Mayroong mga baliw na ang kanila pong isip ay sexually preoccupied. Naintindihan niyo po ba kapag sinasabi kong sexually preoccupied? Manya. Ang kanilang laman lang ang isip nila, puro sex. Nasabi nga ng isang classmate ko, maayong buntag lang sa Tagalog, magandang umaga. Sagot ba naman ng baliw buntag sa imong bila. Sa Tagalog, aga sa pupuki mo. Parang ganun ba? Kasi nga, preoccupied. Naintindihan niyo po ako? So, kung ang isip ng isang Kristiyano sana ay preoccupied sa kingdom, paggising natin, ang iniisip natin, ang laman na, andito pala, hindi ko nakita. Bago kasing hair mo Sa noon ba? Sa noon. Doon kami pumupunta mag-psychiatric sa nursing sa noon. So, yung mga sexually preoccupied, kahit anong sasabihin mo, ang isasagot nila about sex. Kasi preoccupied na nga yung isip nila sa sex. So kung preoccupied ang isip natin sa kingdom, pananalita natin kingdom, pag-iisip natin kingdom, ang ginagawa natin kingdom kasi preoccupied. Preoccupied ba yung isip natin sa kingdom? Paminsan-minsan daw. So, at least, nag-check natin ngayon na kaya naman pala, hindi natin nasumpungan ang all these things or hindi natin nakantan ang all these things kasi hindi tayo preoccupied sa kingdom. Amen ba? Okay? Tingnan natin ang shift of priority. The fall of man, ito yung point na nagkaroon ng shift of priority. Before the fall of man, ang priority ng tao ay, ang kanilang preoccupation is to rule over all the earth. Para gampanan nila, i-accomplish nila ang purpose ng pagkalikha sa kanila ng Diyos. After nung sila'y nagkasala, they were driven away from the garden and from the presence of God. So yung significance nila, yung halaga ng buhay nila medyo lumalabo na. At dahil pa doon, they had to pay attention to things they had once taken for granted, such as food, water, shelter, and survival. Bakit kasi? Genesis chapter 3 verse 17, then to Adam he said, because you have heeded to the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake, in toil you shall eat of it all the days of your life. Verse 18, both thorns and thistles it shall bring forth to you, and you shall eat the herb of the field.
Verse 19, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and dust you shall return. So, ang paghihirap dumating sa buhay ng tao after na ang tao ay nagkasala. Dahil sa consequences na yon, nagkaroon ng shift of priority. Instead na sila ay preoccupied sa kingdom ng Lord, preoccupied sa will ng Lord, preoccupied na sila ngayon sa needs nila. Yes? Because of these consequences, man's priority was now focused on needs and survival. Tama ba? Nowadays is not different. Needs and survival remains the consuming priority of mankind. Bato-bato sa langit, umamin na lang ang tinamaan. Tinamaan sa punta. Sa totoo lang, di ba? Ang needs natin, yan yung nagkukonsume ng pag-iisip natin, ng energy natin, ng time natin, ng life natin, instead sa kingdom. So, yung dating hindi na-notice ni Adam and Eve noon, nagiging priority na natin, bunga ng consequences ng kasalanan nila. Nasusundan. Okay? Everything we do outside the kingdom of God is motivated by the drive to meet personal needs. Amen. Na, minsan nga, sabi ni Brother Romel, sabi ni Jake, ni Brother Val, o ni Brother Bobby, napakadaling magpa-Kristiyano, napakadaling sumunod sa kalooban ng Diyos pag Sunday, but how about Monday to Saturday? But I'm not even guaranteeing you na during Sundays, ikaw ay preoccupied sa kingdom. Kaysa naman, puro pagpapala lang naririnig natin, tapos nagpagpala nga yung buhay natin, hindi naman nagbabago. Hallelujah. Amen ba? Okay, aminin ko sa inyo na late ako, hindi lang dahil nagluto si Mrs. Sa totoo lang, hindi ko natulungan si Mrs. pagluluto. Naitulong ko lang pagprito ng 2 ulo o 4 na ulo ng isda. Yun lang naitulong ko sa kanya. Natulog ata siya, magpa-5 na, nagluto siya ulit. Pero hindi ako nakatulong sa kanya. Bakit? May iba akong priority. Amen. Kaya ko ito sinasabi. Kaya isa pang reason bakit ako na late, 8 na kasi ako bumangon. Hallelujah. 8 na ako bumangon, late pa. Baka kayo alas 12 nang bumangon, alas 2 na kayo nakarating. Sabi ko sa inyo, ang pag-aaral ko, pag-preparation ko sa topic ay 3 to 5 hours. Dahil bumangon ako ng 8 o'clock, akala ko okay na yung topic ko, pero noong ako'y nag-aral, nag-i-enjoy ako ng nag-enjoy, kaya na-late ako. 8 na ako bumangon, late pa. Kumbaga, hindi ito ginagawa kong excuse na dahil may ginagawa ako, kaya ako na-late. Pero gusto kong sabihin na at least, mayroon bang preoccupation. Kaya kasi, late akong bumangon, 2 oras lang tulog ko kahapon, tapos mag-duty ako mamayang gabi, bank. Hallelujah. Ito na yung sinasabi ni Ate Weng na, pagsabihan daw ako dahil nangaral ako ng kingdom, huwag ako magtrabaho ng Sunday. So, kita nyo, nakikita ko kaagad yung pagkakamali ko, yung pagkukulang ko, na kaya hindi ako bumangon agad kasi mag-duty ako mamaya. Kumbaga, pinipreserve ko yung lakas ko na makatulog man lang ako ng mahaba. Nangangahulugan, hindi ko priority ang kingdom. Although, may mga oras na ako'y busy for the kingdom, but I am not preoccupied with the kingdom. Tayo kaya, or kayo kaya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako mahilig makialam ng pagkakamali ko. Yung pagkakamali ko ang ipinapakita ko sa inyo nang sa ganon, sa mga ganong instances, ma-realize natin na ganon pala dapat ang mga bagay na dapat tayong iwasan. Never ako mamirsunal ng mga personal yung buhay. Pakialam ko sa inyo. Okay, the kingdom of heaven became no longer a priority. Sa totoo lang, inaamin ko nga, ewan ko lang sa inyo.
Since then, we have misplaced our priority and we became out of priority. Kasi nga, ang naging priority na natin, yung personal needs natin, hindi na yung kingdom. So, na-misplace natin ang priority. And because of that, we are out of priority. Naalala ko tuloy yung isang si Manny Pacquiao, yung sumikat sa dati sa Pilipinas, no? Ewan ko lang kung sikat pa siya ngayon, na nagkukwento siya na mayroon daw, parang bading siya o ano. Di ba? Parang bading siya. Doon sa kinikwento niya sa email, mayroon daw bading, nawala daw yung ref. Sabi ba naman, baka na-misplace mo lang. Hallelujah! Ref na misplace? Parang bagang napakadali mong isik-isik sa papel. Ganyan po nangyari natin, na-misplace natin ang priority natin. At dahil doon, mayroong further consequences of not prioritizing the kingdom of God. Okay? Ang nagiging consequences noon, either absence of priority or misplaced priority. Dati, nung nilikha tayo ng Diyos, ang priority ng buhay natin ay para to rule over all the earth, para mag-manage sa sanlibutan sa creation ng Lord. Ngayon, nawala na yung, na-misplace yung priority or wala ka ng priority. Mahirap ata, no? Na parang kanta ng sanlibutan na sabi ng, iwan ko kung babae o lalaki yung kumanta, sana dalawa ang puso ko, hindi na kailangan hatiin kalahati sa'yo at kalahati sa'yo. Kasi nga, hindi malaman kung sino. Nakukuha niyo ang punto ko. Okay? Absence of priority causes one to drift through life with no focus or sense of purpose or direction. Ewan ko kung talagang nagmamasid kayo sa buhay. Dumating ba kayo sa time na, halimbawa, aakyat ka sa bahay mo kung galing ka sa ibaba, tapos sabi mo, bakit ba ako umakyat? Bakit ba ako nagpunta dito? Naranasan yan? Sign yan ng misplaced priority. Yan ba? Hindi mo alam kung bakit ka naparito kasi na-misplace mo yung priority mo. Wala ka ng focus, wala ka ng sense of direction. Amin ba? Minsan nga, kahit gumagamit ako ng sat-nav, sumagamit ako ng navigator, nawawala pa rin ako, palibhasa, may mga pagkakataon na yung navigator nawawala din. Naranasan mo yun, ba? Nawawala pati navigator? Naranasan ko yun. Ituturo ako 3 miles doon, pagpunta doon, idadirect ako pabalik. Pagbalik, idadirect ako papunta doon. Naniligaw din nakukonfuse ko minsan ang navigator ba? Lalo na kung hindi tukoy yung address na pinupuntirya mo. So yung sense of direction, sense of purpose ay medyo nagiging dull, nagiging mapurol kapag wala kang priority. Yes. Okay. Isa pa, absence of priority causes you to waste time and energy. Hallelujah. Kung hindi mo alam priority mo, which is the kingdom of God, dahil iba ang priority mo, nagwe-waste ka ng panahon mo at ng lakas mo. Tama ba? Bakit kasi after all, sabi nga ng Biblia, ang nag-ipon ng marami, walang sobra, ang nag-ipon ng konti, walang kulang. Nagsayang ka lang. Kung hindi ka rin naman pala kukulangin, wala din sobra ang pag-iipon mo, di nagsasayang ka lang. Okay? Right thing and right time okay, kailangan kasi natin gawin ang right thing and right time. If not, it's wrong thing and wrong time. But I mean, you are doing the right thing but on the wrong time. Kaya sabi na naman ng kanta ng mundo, we have the right love at the wrong time. Amen ba? Yung mga teenager ba, ang reason kasi bakit dinidiscourage ng church at ng government ang pag-aasawa sa minor de edad kasi yung love mo at that stage is not permanent. Maraming mga nag-asawa ng maaga, hindi ko sinasabing lahat, nagkahiwalay kasi hindi pa permanent yung love nila. After nung nagkaanak na, nung nag-asawa na, ay, mas maganda pa pala. Hallelujah.
ba? Kasi love mo ang isang tao, hindi mo pwedeng ipagpalit kanino man yun. Amen? Okay, our sense of priority makes us become busy on the wrong things. Hallelujah! Nasusunod. So dapat pala, ang pagkabisihan natin, pagkaabalahan natin ay kingdom ng Lord dahil hindi mo priority ang kingdom ng Lord, iba na ang pinagkaabalahan mo. Hindi ko alam kung anong pinagkaabalahan mo. Okay? It also makes us abuse our gifts and talents. Hallelujah. Ay, hindi ko na gawing topic ito. Ang reason kung bakit tayo binigyan ng gift and talents ng Lord, sabi ng Ephesians 4:11, is for the edification of the church, for the edifying of the body of Christ, equipping of the saints para makapaglingkod sa Lord. Binigyan ka daw ng talent para makapaglingkod ka sa Lord, magamit mo sa kingdom ng Lord, pero dahil misplaced ang priority mo, ginagamit mo ang talent sa ibang bagay. In other words, singing the wrong song and proclaiming the wrong message. Napakaraming tao, ang ganda-ganda ng boses nila, pero saan nila ginagamit yung gift nila sa pagkanta? Wala akong tinutukoy. Ang mga tao, ang galing-galing nila magsalita, pero saan nila ginagamit yung galing nila pagsasalita? Karaoke. Ay, wala, hindi ako may sabi niya. Di ba? Gising sana kung yung mga magagaling na tao na namumuno, lalo na kung sa mga pamahalaan, ginagamit sa kingdom yun, edi lalong lumaki, lalong nag-grow ang kingdom. Kaso lang, na-abuse nila yung gifts, na-abuse yung talent. Why? Because they have a misplaced priority or absence of priority. May mga taong hindi nila alam kung ano priority nila. Oo nga, na parang si Grace. Hindi naman sa chinichismis natin si Grace. Ikakasal si Grace. Dati, si Grace yung mga baguhan. Dati dito na medyo napauwi sa Pilipinas. Mag-aasawa siya ngayong 23. Tapos yung amo daw niya, galing dito, napunta sa Australia, kinontak siya, nag-email sila. Tapos gusto ng amo niya, pupunta si Grace ng Australia. Parang ang interpretation ng boyfriend niya or magiging asawa niya, o maging si Grace ay tukso lang ito. Na para bagang punta siya ng Australia para hindi siya mag-asawa. Walang masama doon. Pero kailangan alamin mo at alam mo ano ang priority mo. Mag-asawa o mag-abroad? Sa'yo yun. Sa'yo yun. Hindi lahat ng tao priority nila ang mag-asawa. Kasi sabi nila, ano naman gawin mag-asawa? Wala ka namang pera. Naalala ko nga yung, parang joke lang sa Facebook ba na naglagay doon, dalawang babaeng magkaibigan. Sabi daw ng isa, yung 2 weeks ko, nagpunta ako ng Europe. Nagbakasyon ako sa Europe. Sabi ng isa, sabi niya, saan ka nagbakasyon? Dito lang sa Pilipinas. Ay, kawawa ka naman. Sabi niya, nagbakasyon ka nga ng Europe. Ako nagbakasyon sa Pilipinas. Sa kama ng boyfriend mo. O sige, pasyal ka pa ng Europe. Di ba nangyayari yan? Ha? Ilan na ang nag-abroad dahil nasa abroad sila, iba yung ginawa ng mister o misis sa Pilipinas. Naalala ko nga yung isang joke pa, sabi ng seaman na kinukumusta yung misis niya. Kumusta ka na dyan? Kumusta yung sari-sari store natin? Naku, grocery store na. Kumusta yung tricycle natin? Naku, taxi na. Kumusta yung mga anak-anak nating 3? Naku, 5 na. Hallelujah. What do you expect kung ang tagal-tagal mong hindi umuwi, di ba? Okay, so isa pa, ang absence of priority, it makes us do the unnecessary. Hindi naman daw kailangan, pero siya pang inaatupag. Hallelujah. Palibhasa kasi, hindi mo alam ang iyong priority eh. So, yung mga minor things, ginagawa mong major. Tama ba? Seryoso nung tayo. Okay. Absence of priority results in preoccupation with the unimportant.
Kasi nga, na-busy ka sa unnecessary, preoccupied ka na sa unnecessary, so preoccupied ka sa unimportant things. Yes! Pastor, akala ko ba, needs natin food, water, clothing, shelter, and so on and so forth. Pero sabi mo, unimportant. Unimportant ito sa tingin ng Diyos kasi pag inuunan natin ang kingdom ng Lord, all these things shall be added unto us. God will provide. Punta pa tayo dyan mamaya. Okay, so, dahil nga doon, dahil sa absence of priority, ang topic natin is the quest to prioritize the kingdom of God. Okay, so, we invest on the less valuable. Less important. Doon ka nag-invest. Hallelujah. Hindi ata maganda yun. Investment mo sa mga hindi maganda. Okay, isa pa. Absence of priority makes us ineffective in whatever activities. Bakit ka ineffective? Kasi hindi yun ang main priorities eh. Tapos doon ka busy. Nagtagumpay ka doon dahil hindi yun, ineffective ka pa rin. Okay, isa pa. People without priority forfeit purpose. Nag-neglect, pinabayaan mo, ini-ignore mo ang purpose mo sa buhay to rule over all the earth, to seek the kingdom of God kasi may iba ka na nga priority. Amen ba? Absence of priority results in failure. Kaninong expression din Diyos? Jake, sa'yo ba yan? Na failure? Kahit anong gawa, failure, fail. Ha? O sa YouTube ko ba napanood na kahit anong ginawa mo, nagpapasikat ka, kahit anong gawa mo, ginas na ipinapakita mo, fail ka pa rin. Ganon din, kung wala ka priority, hindi ang kingdom ng Lord ang priority mo, ang buhay mo, failure pa rin. Amen. Okay? Misplaced priority results in wasting one's life in pursuing the wrong thing, carrying out the wrong assignment. Kasi ang assignment nga na ibinigay ng Diyos kay Adan is to keep the garden to rule over all the earth. Ang assignment mo ngayon, ang preoccupation ng isip mo ngayon ay yung personal needs mo, you're carrying the wrong assignment. I-explain ko mamaya yan. Sayang wala si Leah. Siya yung nagsabi, Pastor, necessary na trabaho. Pupunta rin tayo dyan mamaya. Okay, mag-alala. Okay. Panglimang, bigyan natin pansin, repent for the kingdom of God. Amen. Ano ang kaugnayan sa repentance when it comes sa priority ng kingdom ng Lord? Kasi nga, isang ibig sabihin ng repent is a change of mind. Naalala? Okay, Colossians chapter 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. So kung ang preoccupation daw ng isip natin o ang sinisik ng isip natin, things ababa. Hello? May kausap ba ako? Kung ang gustong sabihin ng Lord, mag-repent ka, mag-change of mind ka, dapat ang preoccupation at sinisik ng mind natin are those things which are above. Nangangahulugan kung ang things na hinahanap mo ay below or the things on earth or your personal needs, hindi mo pa rin priority ang kingdom ng Lord. But sad to say, hindi naman things above yung sinisik ng mind natin. Hindi ko sinasabing nyo, natin, kasama ako. Amin ba? Sabi pa niya, set your mind on things above, not on things on the earth. Wala pa akong nag-isip. Anong iniisip mo? Lalo pag medyo seryoso na, kapag medyo hindi na umingiti, anong iniisip mo? Ganda sana. Iniisip ko kasi paano lumawak yung kingdom, paano dumami yung kaluluwa sa church, paano makalipat, magkaroon tayo ng sariling hod. Hindi, ang iniisip, paano kaya yung utang ko, paano kaya yung bank ko, paano kaya yung mortgage ko, paano kaya yung kotse ko. Sa totoo lang, di ba? Bet ko nangyayari sa akin yan eh. Matthew chapter 6 verse 31, therefore,
Do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Verse 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Verse 32 sa NIV translation, for the pagans run after all these things. Ang main distinction dapat ng mga worldly, ng mga Gentiles, ng mga pagans and Christians should be the things we are seeking for. The Gentiles and the pagans, they are seeking for their personal needs, but the Christians should be seeking for the kingdom. Amen. But I don't think it's happening all the time. Sabi nga ni Brother Romel, paminsan-minsan. Amin ba? So ang kaibahan daw natin sa mga unbelievers, hindi nakakilala sa Diyos, ang kanilang hinahanap, ang preoccupation ng mind nila, personal needs. Ang pinahanap ng mga believers, kingdom of God. Eh kung wala kang kaibahan sa kanila, you're just like a pagan, you're just like a Gentile, you're just like unbeliever. Yes? Hindi ako galit. Because ang ating interpretation ng pagan o pagano, hindi nakakilala sa Diyos. Tama? Mali? Tama. In a way. Okay? Pagan's activity is always running and being preoccupied with the acquisition of things and the satisfying of basic needs. Ayon nga doon sa sinabi ng Lord, ang mga naghahanap, ang mga pagano, hindi nakakilala sa Lord, ang kanilang hinahanap, kakainin, iinumin at darampen, and so on and so forth. Nasusundan. Okay. Ang pagans kasi, we claim to believe God and trust Him, but our daily lives and the concerns that fills our thoughts reveals that most of us do not. Make sense ba? Dinideny natin na hindi tayo mga pagano. Kini-claim natin na we trust and believe in the Lord, that He is our provider, He is our supplier. Pero most of our thoughts reveals that most of us do not believe on that. Bakit? Patunayan ko sa inyo. Ilang percentage ng prayer mo na nag-touch sa kingdom? Salamat na lang kung may 1%. 99% ng prayer natin patungkol sa personal needs, whether you like it or not. Yes. Nangangahulugan na hindi talaga ang kingdom ang ating sinisik at priority. Yes. That's right. At least man lang, dumating ako sa time ba na, hindi naman sa pag-underestimate ng kung ano-ano pa mga churches pinanggagalingan ko na, lumalago sila, ang dami-dami nila, pero hindi mo masasabi that the quality of their lifestyle, they have been improving and deeply rooted and grounded to the Word of God. Tama. Amen? Na hanggang pataas-taas ka lang ng prayer request, nagtutok yung pastor, nagsusulat ka ng prayer request, hindi ko sinasabing huwag kayo magsulat, pero ang gusto kong sabihin dito, dapat mag-grow tayo deeper sa ating pagkakilala sa Diyos. Amen. Amen ba? We give lip service to God's provision. The Lord is my provider. He is Jehovah Jireh. He will never leave me nor forsake me. Yet we work for food, drinking, clothing, shelter, as if it all depends on us. Hallelujah. Kung makapagtrabaho tayo, para bagang dahil sa pagtatrabaho mo, i-provide ng Lord lahat ng needs mo. Yes, command ng Lord magtrabaho ka. Kung tutuusin, sabi ni Paul, ang mga taong tamad, huwag pakainin. Hallelujah. So, kailangan natin magtrabaho. Pastor, paano ang kingdom? Kailangan ko palang magtrabaho. Ang pagtatrabaho natin is part ng duty natin, but that is not our main concern. Hindi Yun priority natin Yun ang preoccupation ng mind natin. Kung tutuusin, time-wise, diyan nauubos ang oras natin. Minsan nga, nagtatrabaho tayo ng 6 days a week kasi sabi ng Bible, 6 days thou shalt labor. So, yung isang araw para sa Lord, late pa. Hallelujah. Sorry. At least nakikita na
have to seek and prioritize the kingdom of God. Kaysa tatanong-tanong tayo, akala ko ba pag nag-church ako, answered prayer ako lagi, mukhang lumalala ata yung utang ko. That means, hindi sa lahat ng pagkakataon, maaaring ang paghihirap mo part ng trials mo sa Lord. Philippians chapter 1 verse 27, gusto ko pong ipakita sa inyo na hindi porket may trials ka, hindi ka na nakasumpong ng kingdom. Okay, ano lang to? Tinitingnan natin both ways. Philippians chapter 1 verse 29 pala, for to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. So ang panawagan pala ng Diyos sa atin, hindi lang para pagpalain ka, hindi lang para umasenso ka, kundi kung nakatakda sa'yo maghirap kasama niya, panawa kasama sa package din yan. Pero hindi nangangahulugan, nagsihirap ka habang buhay, nangangahulugan, nakasumpong ka ng kingdom. Isang dahilan lang yan, hindi mo sinisik ang kingdom. Yes? Okay? Working for those things became the center of our existence and top priority of our lives. Maliwanag. Maliban na lang na mayroon akong marinig, Lord, salamat na in-answered prayer mo ako, yung prayer ko na makarating ng London para magamit mo ako sa kingdom. Wala akong nakitang prayer request na ganyan. Wala akong narinig na taong nagpipray ng ganyan na paratingin mo ako ng London para magamit sa kingdom. In other words, may kanya-kanya tayong priorities. Yes? We work hard but don't spend time with God. Hallelujah. Sorry, Lord. Okay, those who truly know God of heaven as their source and supplier do not have these concerns because they are confident that He has taken care of them. Yung lubusang nakakilala sa Diyos, hindi nila concern ang kanilang kakainin, ang kanilang darantin. Bakit? Kasi mayroon silang confident na once they seek first the kingdom, all these things shall be added unto us. Amen. Tatanungin niyo ako, Pastor, bakit ikaw nagtatrabaho? Walang personalan. Baka akala niyo, nakalimutan ko yung declaration ko na dapat from April 2011, kung hindi ako mag-resign, dapat mag 2 nights na lang ako. Pastor, nag 3 nights ka pa rin. At least part-time pa rin ako. Kaya ko ito sinasabi kasi hindi naman sa paggawa ng excuse. How I wish, 9 years akong full-time sa Pilipinas. Hindi nyo lang alam kung anong hirap naranasan ko sa Pilipinas. Payatot ko sa Pilipinas. Hindi sa nagpapasin ako lagi. Wala lang talagang makain. Si Mrs. dinidiscourage niya si Grace na pastor ang mapangasawa. Hindi madali ang pangasawa mo, pastor. Parang gusto ata sabihin ni Grace, di bali ng hirap, basta makapag-asawa. Ang dami kong hirap na dinaranas. Baliwala sa akin yun. Nag-i-enjoy ako sa paglilingkod. Never ko lang naging consideration na makapagtrabaho pa ako sa ospital Dahil lang kay Missy, sabi niya, i-renew mo yung lisensya mo sa PRC. Malay mo, gamitin mo rin. Ginamit ko nga. Eto ngayon, nagtatrabaho ako. Pero, desire talaga ng puso ko na magising ako for the kingdom. Dahil nag-travel ako for the kingdom, hindi yung para sa needs ko. Di ko sinasabing, bahala ka magtrabaho. Kung tutuusin, gusto ko na talagang bawasan na naman ulit yung night ko. Dapat part-time na ako, 2 nights a week na lang ako ngayon. Kaso lang, gamitin ko pangalan ni Sister Rica, nag-suggest siya dati na ang allowance ko daw gagawin 1,000. Sabi ko, saka na lang. O sabi ni Mrs., saka na lang pag nag-resign ako or nagbawas ako ng night. Gawin 1,000. Malaki ang 1,000. May trabaho pa akong part-time. Malaki na yun. Kaso lang, hindi sarili ko ang iniintindi. Maliban sa akin, tumatanggap ako ng allowance, mayroon pa tayong binibigyan ng allowance, maliban kay Joseph, noong kasama si Joseph bago pa siya umalis, 600 yung allowance na binibigay natin. Maliit lang yun. But what I'm trying to say, pwede ako
akong mag-resign, pwede kong bawasan yung night ko, akin na yung 1,000 na allowance. Hindi ko yun ginawa kasi may iba akong concern. Hindi ako nagtataas ng sarili ko, but I'm not selfish. Amen? Never in this ministry na sarili ko ang iniintindi. Kaya medyo naiinis ako doon sa mga taong self-righteous. Kung makahusga sa akin. Kung makahusga sa akin, akala mo ang dami-daming ginawa kaysa sa akin. Wala akong ginawa, hindi ako may sabi niya. Ito, no? Hindi sa pagtaas hindi sa pagbilog ng ulo ni Sister Marique. Ako'y natutuwa kay Sister Marique kasi hindi ko sinasabing hindi ako natuwa sa trustees, lalo na sa nagluluto. Or else wala kayong kinakain kung walang nagluluto. Kaya ako natutuwa kay Sister Marique kasi maliban pa sa Sunday, nagpresenta siya ng Tuesday. Akala niyo ba madali magluto pag Bible study? Hindi niyo nga sinubukan eh. Pero siya, parang baliwala sa kanya ang magluto. Salamat na lang, may ibang nag-volunteer pumunta para magluto. Pero kaya ako sinasabing, na-appreciate ko ang ginagawa niya because she is doing it for the kingdom of God. Amen? Gusto pa nga niya ata, yung practice daw ng choir kasi lilipat sila kina Maria, doon daw gagawin sa kanila. Okay sa akin yun, hindi na ako magluluto. Parang gusto niya, siya pa rin magluluto. Ano? Bahala ka. Pero ang point ko dyan, sabi ko nga, ang expenses ng kinakain natin ng every Sunday, sagot ng church. Mayroong hindi kinukuha, hindi nire-refund yung expenses, pero bisin sana, kung hindi mahirap na ikaw ay magluto, sana nag-volunteer na. Ganun lang ako tumira, no? Di ba? Kasi kahit ako, sa totoo lang, kung hindi lang ako busy mag-prepare ng sermon, pwede pa ako magluto. Kasi naman ako pa magluto, kayo na mag-prepare ng sermon. Okay, pagans are not atheists, but highly religious. Hallelujah. Ang mga pagano pala, hindi sila mga atheists. Ang atheists ay hindi nakakilala sa Lord. In a way, atheists sila kasi nag-worship sila. They worship God other than the Lord. Ang equivalent na word sa pagan ay idolater. Nasusundan. Kasi nga, nag-worship din sila other gods instead of worshiping the Lord. Pagans worship to appease gods for their fear of not meeting, walang S, those needs. Halimbawa, di ko alam kung anong santo yung iniikot sa Pampanga para uulan. Santo Niño ata? Sa Bisaya, may Santo Niño. Paliguan yung Santo Niño para uulan. Hallelujah! Di ba malaking kabaliwan yun? Kaya nga sabi ng Bible, my people perish because they lack knowledge. But how many people are devoted para daw uulan, paliguan yung Santo Niño? Kahoy lang yun. Hallelujah! Nasusundan nyo? So, ang mga pagano daw, sumasamba para sa ikabubuti nila. Para bagang ang tingin nila ito. Sorry na lang, If you are thinking on what to eat, what to drink, and what to wear, you are just like a pagan. Ouch. Ha? Kaya nga, sabi ng Bible, do not worry about or do not worry on what to eat, what to drink, what to wear. Pero kung tutuusin, yung sinasabi ng Lord, do not worry, doon naman tayo worried lagi. Kaya nga sabi ng Lord, oh, you of little faith. Hallelujah. Hanggang ngayon, wala ka pa bang faith? Hindi ka pa nag-grow sa faith? Okay. Change priority to change focus and thus changing our purpose. Bakit ko sinasabi yan? Seek the kingdom of God and His righteousness. I-change mo yung priority mo para mag-change ka ng focus kasi pag hindi ka nag-change ng focus, hindi ka mag-change ng purpose. Amen? And all these things shall be added unto us. That means we do not have to work for them or worry about them.
them. Sabi ko nga, hindi ko ito pinipreach because this is my lifestyle, but I have to preach because this should be our lifestyle. Amen. How I wish na maka-full-time ako uli, makapag-pray ako ng mahaba, makapag-fasting ako lagi, wala akong ibang iniintindi, puro kingdom na. Pero hindi yan ang katotohanan sa ngayon. How I wish, how I pray na makabalik ako sa full-time. Okay, it does not mean you have to quit jobs. Ayun naman pala eh. Bakit? Kasi command nga ng Lord, 6 days a week thou shalt labor. Ang ibig sabihin yan, it does mean that even when we are at work, from day to day in our jobs and professions, we are living for other priorities and God's priorities. Hindi na nangahulugan, huwag ka na magtrabaho kasi sabi ng Biblia, seek the kingdom. Pero kapag nagtrabaho ka, kailangan nasa isip mo pa rin, preoccupation pa rin ang isip mo to seek the kingdom at kaya ka naroon for the sake of the kingdom. Parang sinasabi niyo, stress na pastor. Biro niyo, pagdating sa oras, makakatahimikan niyo na yan. Kahit aminin niyo hindi, parang sinasabi niyo, pastor, ang haba-haba na ng sermon mo, tapusin mo na, please. Okay, believe that He has us covered. There is no surer antidote for stress, anxiety, or worries. Kaya lang anxious, worried ang tao, kaya lang stressful ang tao kasi we do not believe that He has covered all our needs. Okay? Change your source. Hindi, change it. Kaya ko sinasabing change your source kasi nga, dahil preoccupied tayo sa paghahanap ng trabaho because we believe or as if our needs will be met depends on our job. Tama ba ako? Ito. Sorry na, pwede gawin kitang example. Ilang week ka bago nagtatrabaho dito sa London? 2 months. May araw kang natatandaan na hindi ka pinakain ng Lord? Maaaring hindi mo nakain yung gusto mo, maaaring hindi mo nakain yung dami ng gusto mo, pero nakakain ka pa rin. Maaaring na-miss mo almusal mo, lalo na kung sanay ka na mag-miss ng almusal, pero nananahulog ang buhay ka, pinapakain ka ng Lord. So kahit walang trabaho, pinapakain ka ng Lord. Pero ginagaranti ako sa'yo, yung gusto mo, hindi mo nakamtan. Tama ba ako? Kasi nga, ang problema sa atin, na-confuse tayo, na-mix up tayo doon sa wants natin at saka sa needs natin. Hindi naman ang ipinagkait ng Lord ang needs natin, ang hindi natin nakamtan, yung wants and wishes. Yes? So change your source. Most of us believe and confess that He is our Jehovah Jireh, our provider. Do we? Nung sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you, do we believe on His word, on His faithfulness? Ang ibig sabihin ng Father or Abba sa Hebrew means source and sustainer. Tama ba ako? So nung sinabi niya, okay, basahin natin Matthew chapter 6 verse 13, if that is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So kung ang Father, Abba, means source and sustainer, ang gustong sabihin, for the pagans run after all these things, and your heavenly source and sustainer, your heavenly provider, knows that you need them. It's not denying that we need these things, we just learn how to prioritize the kingdom of God. Talagang hindi na ako manhid sa reaction mo. Niisip lang, ano kaya handa ni Sister Annabelle? Challenge! What is your priority in life? Makapagtrabaho?
bank, makapag-babysit, makapagkuha ng papel, makapag-asawa. Is it the kingdom of God your priority? If not, do not blame God or do not ask God's faithfulness on His word, but all these things shall be added unto us. So kung hindi natin nasumpungan lahat ng bagay, eto nga, isang clue daw na ikaw ay masyado pang preoccupied sa mga personal things o personal needs mo, isang clue dyan is you are spending more than what you earn. Patay, tama ata ko. The reason daw that we are spending more than we earn kasi preoccupied tayo sa mga bagay na yun. Sabi ko nga last Tuesday, isang enemy of the kingdom of God is fashion and conformity. Ayaw nating maiwan sa uso, ayaw natin maiwan kung anong meron yung ibang tao, kaya kahit beyond sa kita natin, we are spending more what we earn. Why? Because we are preoccupied of those things. Yes. Sabihin naman ni Mrs. to, tandaan mo yan para mabawasan ang utang mo. What fills or occupies your mind? Huh? Conclusion ulit. Matthew chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen? Inangayahan ko po kayong tumayo. Ilagay po natin minsan pa ang ating sarili sa presensya ng Lord. Everybody. Pwede mo ka na for this one. Sandyan mo sa anak mo. Hallelujah. Lagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Lord bago tayo sumamba sa Kanya. So at least, nadagdagan po ang ating kaalaman na susuri po natin ang ating sarili sa sandaling ito na kung tutuusin, hindi naman talaga natin priority ang kingdom ng Lord. Minsan nga, andito na tayo, sumatamba tayo sa Lord, pero kagaya ng isang pagano, ang ating pong mga isipan ay preoccupied sa mga personal needs natin. The reason the pagans worship is for the gods to bless them, to appease their fear of not obtaining their needs. And it's just like the kingdom of the Lord is a blessed with love. Na kahit sa Christian churches, may mga pagano pa rin. We worship the Lord with our heart, with our lips, but our hearts are far away. So, dalangin ko sa mensahe na ating napakinggan, the Lord will continue to transform our minds. We will renew our minds and do not conform any longer to the systems of this world. So Lord, sa mensahe ng awiting ito, Panginoon, teach us how to live to seek your kingdom, O God. It's found a song within me. Now that I'm found in you, and now I am beyond
'Cause all I want is for you. And I'm living for His cause. I lay down my life into your hands. I'm living for truth. The hope of the world in you I'll stand. And I'm living for His cause. I lay down my life into your hands. I'm living for truth. The hope of the world in you I'll stand. All I want is you. 'Cause all I want is you. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Sing to the Lord. All I want is you, Jesus. Lord God, lulutan mo, mapanindigan po namin ang mga sinasambit namin sa awitin na ito, Lord. That all we want, Lord, is Ikaw, Panginoon, at ang iyong pagkahari. Dahil after all, hindi ka inahadlangan ng Lord na naisin mo ang mga bagay na yun. Kaso lang, nais niya na siya ang priority sa buhay natin. It's not bad to work, it is not bad to seek those things. But despite all our needs, it must be our priority to seek the kingdom of God first. Dahil once na makita ng Lord na hindi na tayo nagpupursue sa mga bagay na yun, masabi niya, ang pagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Once He see in our hearts that we are pursuing the kingdom, all these things shall be added unto us. But remember, heaven and earth shall pass away, but the word shall never pass away. Teach us, O Lord, to believe on your word, to stand on your promises. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito na ipag-pray ko yung mga may birthday, yung may bahay ko mag-birthday bukas, at hindi naman ito part ng showing off. Gusto ko rin samantalahin yung pagkakataon na last Saturday ay 15th year anniversary namin. Na pag nagbibiroan na kami, sabi namin, 15 years kami naglulukuhan. Hindi man ako perfect na husband sa kanya, hindi ko rin siya masabing siya ay perfect wife na sa akin. Pero masabi ko sa inyo na hindi po madali maging asawa ng pastor, sa totoo lang. And I appreciate her and thank God for giving my wife to me. Ito ang misis ko. Mamaya na yun. Saan kami
sabay ganun. Pray namin asawa ko as our custom or nakaugalian sa ibang kapatiran. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, pagkilos mo, tubusan mong paghahari sa buhay po ng aking asawa para lalo po siyang magamit sa iyong kingdom, O God. And I personally thank you, Lord, sa buhay niya na naging katuwang ko sa paglilingkod, katuwang sa ubasan, Panginoon, at sa aming mga anak. I pray, Lord God, na patuloy mo kaming pagkabigkisin ng iyong pagmamahal. For without your love, O God, our love to each other will perish, Lord. So Lord, sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo kami nagre-rely, Panginoon. Inaangkin ko po na maging yung desire ng puso niya ay kanya pong makakaplan. In Jesus' name, Amen. Please ko muna. Konting flowers of appreciation sa pagiging good wife. Please. Happy birthday. Thank you.